Ako si Gususu. Dati akong immortal sa mundo ng mga Diyos. Isa akong Diyosang namuhay ng libu-libong taon. Matagal ang landas ng pag-aaral sa espiritual hanggang sa dumating ako sa isang hadlang. Para magpatuloy, napilitan akong bumaba sa mundo ng mga tao. Nanirahan ako sa katawan ng isang ordinaryong tao. Hindi sapat ang magkulong lang at gumawa ng sarili mong daan. Puro pantasya lang yon. Mas mainam na tahakin at maranasan mismo ang mundo ng tao. Baka doon ko makita ang paraan para makaabot sa bagong antas. Akala ko dati, dito sa mundo ng tao, wala nang natitirang nakakaalala pa sa akin. Pero hindi ko inaasahan, may tao pa lang na nanalangin sa akin. At ang taong iyon, siya pa, yung palagi ko namang kasama, lagi pang pinapahirapan ako na roommate ko. Mataas na Diyosa. Ako po si Jiang Xiaoran. Naway tanggapin niyo ang aking panalangin at handog. Pangalagaan po ninyo ako. Pangako po, mula ngayon, mas madalas akong magdarasal. Mas marami akong iaalay sa inyo. Kung marunong lang siya makibagay, maayos siyang magiging isang tagasunod ko. Dahil din sa sinseridad niya sa kanyang panalangin, hindi ko na rin tututulan. Nabigyan siya ng konting biyaya. Pero sadyang sobra niyang sakim. Gususu, hindi ba't tinanong ko lang naman ang lahat kung magkano ang baon nila kada buwan? Nagpapanggap ka na naman dyan. Hindi ako nagpapanggap. Wala talaga kaming limitasyon. Kahit magkano pa gusto namin, meron. Suso, ibig sabihin, mayaman talaga ang pamilya nyo? Ibig sabihin, lahat ng gusto mo, makukuha mo? Suso, kaya pala palagi mong sinasabi, pag gusto mo, bilhin mo lang, totoo pala talaga. Pero, hindi ka naman talaga magastos, at tahimik ka lang naman. Grabe, ibig sabihin, yung mga baon mo, hindi na uubos? Halos ganun na nga. Pero dati, ayaw mo pang magkwento. Gusto mo lang makita kung paano kami ngayon lumalapit at humahanga sa'yo. Xiaoran. Siguro, si Suso lang talaga, maganda lang ang kalagayan sa buhay. Wala namang masama dun. Hindi naman kasi ito issue ng mayaman o hindi. Gusto niya lang yung feeling na tinatanong siya. Ipinapakita niya lang na mas angat siya sa amin. Kung ikaw ang nagsabi, edi ikaw na. Siyempre, pera lang naman yon. Isang pitik ko lang, pwede ko na i-produce. Pero akala niya, nagyayabang ako. Ay, tama na, tama na. Malapit ng lights off, matulog na tayo. Good night. Mataas na Diyosa, ako si Jiang Xiaoran. Handa akong isakripisyo ang 5 taon ng buhay ko, kapalit ng instant yaman ngayong gabi. Naway biniyayaan ako ng maraming pera. Kapag ipinagpalit mo ang buhay para sa pera, sadyang titibay talaga ang karma. 5 taon mong buhay, ang bilis mong nagdesisyon. Yung alay mong buhay, hindi ko muna kukunin. Hintayin na lang natin kung kailan ako magandang mood, saka ko na kukunin. Sige, aprobado. 3 insenso bilang katibayan, ang ugnayan natin ay nagkatotoo. Ibig sabihin, sumang-ayon ang Diyosa. Salamat po, mataas na Diyosa. Salamat po, mataas na Diyosa. Salamat po, mataas na Diyosa. Gususu, akala mo ba dahil mayaman ang pamilya mo, angat ka na? Ako, paboritong tagasunod ng Diyosa. Ako ang napiling babae ng tadhana. Hintayin mo lang hanggang matupad ang hiling ko. Tingnan natin kung maaangasan ka pa. Girls, nanalo ako. 10 milyon. Anong 10 milyon? Grabe, Xiaoran. Sobrang swerte mo. 10 milyon! Gaano kalaki ang tsansa para manalo doon? Libre mo kami dyan. Oo nga, treat mo kami ha. Huwag kayong mag-alala. Ako ang taya. Hindi ako tulad ng iba dyan. Mas gusto ko kumita, gamit ang sarili kong pagsisikap. Tama, iba pa rin yung sariling pera. Yung iba, puro yaman lang ng magulang, wala naman ibang binatbat. Medyo sobra na naman, yata kayo dyan. Si Suso, hindi naman, nagyayabang sa atin. Tayo naman ang nagtatanong at saka si Suso, mabait naman sa atin, nakalimutan nyo na ba? Paano kung hindi naman siya totoong-totoo sa atin? Malay natin, ginagamit lang ni Rich Kid ang pagiging generous niya para gumanda tingin niya sa sarili. Ang mga to,
mga two. Ang mga to, hindi na bagay sa status ko ngayon. Sino gustong kumuha, kunin nyo na lang. Xiaoran. Bago mo lang nabili ang mga yan noong isang linggo. Tapos tong bag na to, pinakabagong labas pa yan ngayon. Sigurado kang ayaw mo na nito? Ayoko na, marami na akong pera ngayon. Siyempre, bibili na ako ng mga bago. Sino pa magtitiyaga sa lumang kagamitan dyan? Ang bago pa ng mga damit na to, sayang naman kung itatapon lang. Gususu, dapat wag tayong masyadong mangangkin sa pera ng iba. Saka, gusto ko lang namang bumili ng bagong damit. Bakit parang ako pa yung mali, ang gastos daw? Oo nga, Susu. Masyado ka daw nakikialam. Bagay ni Xiaoran yan. Siya bahala kung anong gusto niyang gawin dyan. Kapag mayaman ka, bakit parang hindi na pwedeng magastos ang iba? Huwag mo na siya pansinin, Xiaoran. Ganyan talaga mga anak mayaman. Masyadong mapili. Masyadong mapili. Ay, tama na, tama na. Kain na muna tayo. Libre ko. Kahit ano gusto nyo. Order lang. Ay, Xiaoran. 10 milyonaryo ka na ngayon. Gusto mo isama si Lin Xiao? Dati crush mo siya, di ba? Ano ka ba, joke lang yon, as if naman. Ngayon, ibang level ka. Na rin, syempre, ganyang babae ang bet ni Lin Xiao. Tara, puntahan na natin si Lin Xiao. Sige, go. Suso, huwag mo nang masyadong intindihin. Yung mga sinabi nila. Huwag mo na ring masyadong isipin. Salamat sa'yo, ayos lang ako. Pero, kanina lang, lahat sila ganoon ang sinabi tungkol sa'yo. Ang mga tao kasi, talagang nakakapit sa mga bagay na panlabas lang naman. Sige na nga, kung gusto naman talaga niya na ipagpalit ang buhay niya dito, bakit ko pa kailangang makialam, di ba? Xiaoran, dali! Tingnan mo doon! Andyan na si Lin Xiao. Si Lin Xiao. May dalang bulaklak pa siya. Lin Xiao, Susu, kaklase. Matagal na kitang gusto. Pwede bang maging girlfriend kita? Grabe, si Campus Crush nag-confess. Ang laki ng dala niyang rosas. Sobrang romantic naman. Sorry, may boyfriend na ako. Nagsisinungaling ka. Kailan ko ba nakita na may ibang lalaki sa paligid mo? Kailangan ko ba talagang sabihin ng diretsyo? Wala talaga akong interes sa'yo. Susu, ikaw na talaga, pati ang campus crush kayang tanggihan. Ano magagawa ko? Ang tagal ko na kasing nabubuhay. Marami na akong gwapong nakita. Wala na. Immune na ako. Tara na. Gususu, bakit parang lahat ng magagandang bagay na pupunta na lang sa'yo? Aba, ginagamit mo lang naman yung magandang mukha mo, kaya nakuha mo ang atensyon ni Lin Xiao. Hintayin mo lang. Dahil may tulong na ako mula kay Immortal, sisiguraduhin kong makukuha ko lahat ng meron ka. Mataas na Immortal, ako po si Jiang Xiaoran, handang isakripisyo ang 5 taon sa buhay ko, kapalit ng isang itsurang kasing ganda ng Reyna, at sana si Gususu maging isang pangit na tao. Mahal na Sian Darren. Ang mapagkumbabang si Jiang Xiaoran, handa akong ibigay ang 5 taon ng buhay ko, kapalit ng isang kagandahan na maladyosa, at sana si Gususu maging pangit na pangit. Lahat tayo may hangad na maging maganda. Pero bakit ako kinailangan mong gawing pangit na pangit? Ang mapagkumbabang si Jiang Xiaoran, handa na akong mag-alok ng 8 taon ay hindi pala, 10 taon ng buhay kapalit, naway payagan ako ni Sian Darren. 10 taon. Talagang sulit ang transaksyon na yan. Wala namang problema. Madali lang namang palitan ng itsura. Ibigay mo na lang sa kanya. Salamat po, Sian Darren. Salamat po, Sian Darren. Salamat sa panulat. Ang gabi mo na bumalik. Nag-date ka ba kay Lin Xiao? Anong pake mo? Uy, wag kang masyadong arogante ah. Sasabihin ko lang, kahit pa gusto ka ni Lin Xiao, so what? Basta gusto ko, walang hindi ko nakukuha. Si Sian Darren, pumayag na sa hiling ko, malapit na. Magiging pangit ka na. Na walang gustong lumapit sa'yo. Habang ako, magiging mas maganda pa ng 100 beses. Ano pa ang ipinagmamalaki mo?
Hintayin na lang natin. Talagang tumalab si Sian Darren. Ngayon, paano ka pa makakakaakit kay Lin Xiao? Grabe, Suso, paano kang nadaganan ng ganyan, ng ganito? Susu, ang dami ng dugo mo ah. Dali, pumunta tayo sa ospital. Hello, 120. May nasaktan dito, kailangan ng tulong. Go Suso. Pag nasira na ang itsura mo, tingin ko si Lin Xiao, di ka na siguro magugustuhan. Tingnan na lang natin kung mayabang ka pa. Sayang talaga. Ang ganda-ganda mong mukha, wasak na lang. Suso, huwag ka masyadong malungkot. Ay naku, Suso, ang pabaya mo naman. Sa mga babae, ang mukha ang pinakaimportante. Ngayon ganito na ang itsura mo, baka wala ng lalaki na magkagusto sa'yo. Ang tindi talaga, Sian Darren, talagang dininig ang hiling ko. Gususo, yan ang karma mo. Yan ang ganti para sa'yo. Ikaw. Sian Darren, talagang tumalab. Mula ngayon, mag-aalay ako ng dasal araw-araw, dadagdagan ko pa ang wishes ko. Salamat po, Sian Darren. Walang anuman. Alam mo namang binayaran mo yan ng 10 taon ng buhay mo. Natutuwa ako sa transaksyon na to. Suso, ang mukha mo. Okay lang, balat lang naman yan. 1 linggo ka nang nagpapagaling, pero bakit parang lumobo ka pa? Ewan ko. Tara na, pumasok na tayo. Xiaoran, bakit parang gumanda ka bigla? 1 linggo pa lang ang nakalipas. Ay, eto na naman si Gususo, na mahilig manggising. Ngayon, mukha mo parang multo. Kaya pala sinasabi ng mga tao na instant karma. Totoo nga, karma is real. Pinagmamalaki mo pa na ang linis-linis mo. Noon, nung nanligaw ako sa'yo, tinapunan mo lang ako ng tingin. Ngayon, mukha kang black pig. Di ka na type ng kahit na aso. Mas okay talaga si Xiaoran? Maganda na, mabait pa. Huwag nyo naman masyadong apihin. Siya, tama na. Mga classmates, next week, Monday Finals Week, ang mga grado ay mahalaga para sa postgraduate recommendation, kailangan mag-focus ang lahat. Anong silbi ng kagandahan? Ang alam ko si Suso, ay top ng course. Pero may iba ata, 2 beses na bumagsak pag bumagsak pa sa finals. Pwede nang i-drop out. Sa exam na to, kung sino ang magiging top, hindi pa sure. Mukhang meron na namang mag-aalay ng buhay para sa powers ko. Hindi ko alam ilang taon ang ibibigay ngayon. Mahal na Sian Darren. Ang mapagkumbabang si Jiang Xiaoran, hinihiling ko po, 10 taon ng buhay ko, kapalit ng pagiging top sa finals, at si Gususo maging last classer. Sian Darren. Handa akong magbigay ng 10 taon ng buhay ko kapalit. Magsasakripisyo ka pa sa kalagitnaan ng gabi. Di na makatulog dito. Ang bagal pa rin. Handa akong magpalit ng 15 taon. 15 taon. Kami ng mga pensyan na tinatawag niyong Sian. Pero kami ay mga multo rin naman. Ang 10 taon ng buhay ng tao, katumbas ng 100 taon na pag-practice. Last placer, kapalit ng 100 taon. Super sulit ng deal na to. Sige,
payag na. Salamat po, Pensian Darren. Dahil sa pagpayag ni Pensian Darren, top na sa finals, siguradong akin na. Nasira man ang mukha mo, sana hindi mo nasira ang utak mo. Ano bang gusto mong sabihin? Sigurado na magpapalit ng top scorer ngayon. Sobrang kumpiyansa mo ah. Siyempre, Malapit na ang exam. Hanap ka na ng upuan mo. pumayag na si Sian Darren. Top na talaga ako. Gususo. Gusto kong makita mong bumagsak ka sa pedestal mo at maging last placer na pwede pagtawanan ng lahat. Ang weird, nag-wish na ako kay Sian Darren na ako ang top, pero bakit hindi ko pa rin magets ang mga tanong? Sige na nga. Kung may bayad, Kailangan gawin. Ang dali naman ng tanong na ito. Salamat po, Sian Darren. Ngayon, siguradong tatalunin ko si Gususu ng todo para malasahan niya rin kung paano pagtawanan ng lahat. ma'am, pasubmit na po ng paper. Gususu, ngayon ang release ng grades. Kinakabahan ka ba? Ano bang ipinagmamalaki mo? Ikaw nga ang last placer. Kapal ng mukha mong pagtawanan si Suso. Si Suso, top ng klase yan. Pero baka ngayon iba na. Grades ranking lang yan. Kung gusto niya, ibigay na. Pero ang kapalit ko, 15 taon ng buhay niya. Classmates, labas na ang grades ng finals. Pangatlo si Li Xiaoming. Pangalawang runner-up si Wang Xiaohong. Suso, sigurado top ka dito. First place, Jiang Xiaoran. Perfect score sa lahat ng subjects. Buong marka sa lahat ng subjects. Justina Guerrero, grabe ang galing mo. Parang ikaw na ang study god. No. Galing mo, mula sa huling pwesto naging top 1. Justina Guerrero, ikaw ba? Nagsusumilip ka ba ng pag-aaral ng palihim sa amin? Kahit yung pinakamahirap na math, perfect pa rin. Sobrang astig mo talaga. Salamat sa pagbati ninyong lahat. Hindi ko rin inaasahan na ganito kaganda ang resulta ng exam ko ngayon. Paano ba namang nangyari to? Gususu, ikaw na nga lagi ang number 1, di ba? Ano naman ang pakiramdam ng maging pinakahuli? Ikaw, galing ba talaga sa sarili mong sipag ang pagkapanalo mo? Ano bang ibig mong sabihin? Duda ka ba na nangopya ako? Yung pag-aalay ko sa Diyos ng mga espiritu, malamang hindi niya alam yon. Gususu, sobra ka naman. Huwag kang magbintang dahil lang hindi ka pumasa. Mula top 1 biglang naging huli, kaya siguro hindi ka na makontento. Mahirap ba aminin na may ganito ba talaga kahirap? Akala ko dati, malawak ang pangunawa mo. Hindi pala, masyado kang selosa. Ay naku, tumigil na kayo. Baka si Susu, hindi lang matanggap ang nangyari. Ayos lang ako. Justina Guerrero, sobrang bait mo lang kasi, kaya ganyan kanya tratuhin. Tama na ang ingay. Tapos na ang final exam. Sa susunod na semester, maghahanda na tayo para sa internship. Sa weekend na ito, magkakaroon ng team building sa bundok kang. Required ang lahat na sumali.
Mga classmates, pansin ninyo. Simula na ang free time. Pwede kayong maglibot ayon sa mga signboards? Mamayang 3:00, makikita tayo sa tuktok ng bundok. Ingat sa daan, ha? Baiju, bakit ka nandito? Susu, mula nang bumaba ka dito, hindi ka na ulit nagparamdam sa akin. Nakalimutan mo na ba ako? Ngayon, ordinaryo na akong tao. Nakikipagchika-chika ako sa mga espiritu. Parang hindi maganda tingnan. Parang hindi maganda sa reputasyon. Gususo. Ikaw, sobrang pabago-bago at walang utang na loob. Naging malikot ka pa. Gususu, anong ginagawa mo? Ang gwapo naman, mas gwapo pa kay Lin Xiao ng 100 beses. Ang galing, nagkataon pa yata. Sino ka nga ulit, classmate? Kailan pa siya dumating? Nagkataon ba na narinig niya yung sinabi natin kanina? Hello. Boyfriend ako ni Susu, Baizu. Hello, hello. Mukhang wala siyang narinig. Hayaan mo na, tara na. Gususu, ngayon mas mukha ka ng baboy. Bakit nakakahanap pa siya ng ganito kagwapong boyfriend? Pero paano kung wala na siya? Susu, pagod ka na ba? Gusto mo, buhatin kita paakyat? Susu, gusto mo, ako na lang magdala ng bag mo? Mag-focus ka sa daan, huwag kang maglaro. Mahal na espiritu, ako si Justina Guerrero. Handa akong ialay ang 15 taong buhay ko, kapalit ng roommate kong si Gususu na aksidenteng mahulog sa bangin at mawala na lang bigla. Mahal na espiritu, ako si Justina Guerrero, handa akong ialay ang 15 taong buhay ko. Kapalit ng roommate kong si Gususu na aksidenteng mahulog sa bangin at mawala na lang bigla. Mahulog sa bangin at mawala na lang bigla. Bakit parang ngayon, diretso buhay ko na ang kinukuha? Ganun ba ako kababa na tao? Ako si Justina Guerrero, handa akong ialay ang 18 taong buhay ko bilang kapalit. Dagdag na 3 taon lang ang buhay ko. Ganun ba kababa ang tingin mo dito? Bakit ganito? Dati, basta taimtim ako magdasal, bilis na uubos ng insenso. Hindi ba kontento si mahal na espiritu ngayon? Kulang pa ang kapalit? Mahal na espiritu, ako si Justina Guerrero, handa akong ialay ang 20 taong buhay ko bilang kapalit, pakiusap, tulungan mo naman ako ngayong beses. Kung ganito talaga ang gusto mong mangyari sa buhay ko, edi sige, pag-uusapan natin ito ng maayos bawat detalye. Bakit ka nandito? Ikaw ang nagpatawag sa akin dito? Baliw ka ba? Kailan ko ba ginusto na makita ka? Ganun ba? Gususu, sinabi ko sa'yo, hindi ka magtatagal. Ngayon, yung ganda mo at grades, akin na lahat. Kahit boyfriend mo, malapit na maging akin. Pero, yung mahal mong espiritu, hindi niya tinanggap ang hiling mo kanina. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin at sa espiritu? Sinundan mo ba ako? Nakinig ka ba? Dahil ako mismo ang espiritu na sinasamba mo gabi't araw. At ngayon,
nagpakita ako ng sadya para kunin ang 30 taon ng buhay na ipinangako mo. Nawala ang kapangyarihan ko. Imposible. Paano nangyari to? Hoy, tingin ko, pinagsasadyang ikaw ay nagbitin ng tali para takutin ako. Ang galing mo pa umarte, ha? Kanina, ang angas mo, sige, umarte ka pa. Magkunwari ka pa. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko, untog mo ang ulo mo ng 3 beses at palalagpasin ko ito. Kung hindi, huwag mong sisihin kung maging malupit ako. Sa araw ng daan taong inasahan, nakapangyarihan ng masamang espiritu. Sa ikatlong bahagi ng 2:00 ng hapon, pinakamabigat, ang espiritu ng dilim. Nagkukulong ang lakas ng masamang espiritu. Hindi ko pa tuluyang naging espiritu, kaya pala hirap gamitin ang kapangyarihan ko. Kung aalis ka ngayon, magpapanggap akong walang nangyari. Gususo, nagkukunwari ka pa rin. Ngayong alam mo na lahat tungkol sa dasal ko sa espiritu, sa tingin mo, hahayaan ko pa bang makalabas kang buhay dito sa bundok? Kuti? Akala mo ba, pag nawala ako, wala na rin problema? Pag nawala ka, wala nang ibang tao na pwedeng makaalam ng sikreto ko. Kahit isang hininga na lang ang natitira? Sapat na yon. Para harapin ka. Harapin mo ako. Sa itsura mo nga, hindi ka makakatayo ng maayos. O baka sa mukha mong nakakasuka sa itsura. Tangapin mo na, di ka mananalo sa akin. Pangit. Ito ang pinaggamitan mo ng 10 taong buhay kapalit nito. Kayang-kaya kong ibalik ang itsura ko kahit kailan. At ang buhay mo, kaya ko rin kunin anumang oras. Gususu, ang dami mo yatang nabasang nobela. Sige, dahil sabi mo ikaw ang Diyosa. Ngayon, kunin mo ang buhay ko. Gusto ko lang makita. Paano mo kukunin? Ang kasakiman ay walang hangganan, para kang naghuhukay ng sarili mong libingan. Hindi mo naman ako kayang galawin. Ikaw, isang totoong cute na bata. Gusto mo pang kunin ang buhay ko. Ayos lang naman ako ah. Jiang Xiaoran, kung gusto mo talaga, huwag mong sisihin ako. Tumigil ka sa pangarap mo. Gusto mo pa rin kunin ang buhay ko. Ngayon na ang katapusan mo. Ha 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 ha. Ang kamay ko. Ang buhok ko. Ang mukha ko. Bakit ganito? Bakit naging ganito? Ang mga bagay na hiniling mo, ang kapalit nun, buhay mo. 30 taon, hindi nabawasan. Hindi iyon posible. Hindi. Hindi ka maaaring Diyosa. Ginamit mo lang siguro ang kakaibang mahika para kunin ang buhay ko. Ang langit ay may batas. Ang masama ay babalik sa sarili. Ngayon, di pa buo ang kapangyarihan ko. Hindi ko pa kayang kunin agad ang buhay niya. Kailangan ko lang pilitin gamitin ang natitira kong kapangyarihan para takutin siya. Mahina ang katawan ko ngayon. Kailangan ko munang umalis. Ikaw lang ang gusto kong alisin. Ibalik mo ang buhay ko. Suso, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ba't ka nandito? Naramdaman ko na parang may kakaiba sa'yo, kaya pumunta ako. Anong nangyari? Paano ka nagkaganyan dahil lang sa isang ordinaryong tao? Bakit bigla siyang dumating? Ang ingay mo. Lumayas ka. Bakit? Bakit kay Gususo? Sobrang lambing at maalaga siya. Habang sa akin, parang hindi man lang tumitingin. Bakit si Gususo? Meron siyang ganitong boyfriend. Baizu? Hindi ko na kaya. Dalhin mo ako. Sige, dadalhin kita ngayon. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Siya ba talaga ay Diyosa? Hindi.
Nakabalik na ako. Alam ko na, hindi talaga si Gususo ang diyosa. Ang galing niya magpanggap ah. Sino ang tinatakot mo? Ang bilis pa niyang tumakas. Immortal? Hindi ka karapat-dapat. Kanina, yung lalaking bigla na lang sumulpot. Siya ba yun? Siya ba ang gumagawa ng paraan para kay Gususo? Oo, siguradong siya yun. Kung hindi, paano ako biglang tumanda kanina? Gususo, akala mo nahanap mo na ang kakampihan mo. Pero malapit na. Siya na rin kakampihan ko. Gususo, maghintay ka. Hindi kita papayagang maging masaya. Suso, nakalimutan ko, na ngayon pala ang araw ng insya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang bumalik sa ayos. Diyosa, handa akong ialay ang 20 taong buhay ko para mangyari ang hiling ko na ang boyfriend ni Gususo, ma-in-love siya sa akin. O Diyosa, ako si Jiang Shaoran, handa akong ialay ang 20 taong buhay ko, kapalit na ang boyfriend ni Gususo mahalin ako, ng buo, na ako lang ang nasa puso't isip niya. Mukhang masyadong malakas ang epekto ng masyado nitong nalilimitahan ang kapangyarihan ko. Di pa kayang kunin ang buhay niya. Mukhang bumalik na siya sa dati niyang ayos. Ayos din naman, pagkatapos ng araw ng yin siya, babalik ang kapangyarihan, doon talaga magsisimula ang laban. Pumayag na ang Diyosa sa hiling ko. Gususo, hindi talaga Diyosa yan. Gususo. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Anong nangyari kay Suso? Nagdasal si Jiang Shaoran. Gusto niyang mahalin mo siya. Nasa isip at puso mo. Siya lang talaga. Nakakatawa. Isa akong ghost immortal. Buo ang kaluluwa ko, hindi ako affected ng ganitong hiling ng ordinaryong tao. Tsaka, yung babaeng puro kalokohan at masama ang isip ni hindi ko gusto makita. Huwag kang magmadali. Since nag-wish siya, gamitin natin ang plano niya laban sa kanya. Ang ibig mong sabihin, Hindi ba lagi niyang iniisip na dahil sa mga Diyos, makukuha niya lahat ng akin? Hayaan mo siyang magpakasaya ulit. Makisama tayo sa drama niya. Kukunwari kang naapektuhan ng wish power. At magpapanggap kang nahulog ang loob mo sa kanya. ayoko nga. Kung hindi mo siya papataasin, paano niya mararamdaman ang sakit kapag bumagsak siya mula sa taas? Relax ka lang. Acting lang naman to. Kapag talagang lubog na siya, tsaka natin siya babayarin ng 10, ng 10 beses, 100 beses pa. Sige na nga. Pero kailangan mo akong bayaran pagkatapos. Okay. Bilisan mo. Nandyan na siya. Pwede ba, wag mo akong guluhin, wala akong nararamdaman para sa'yo. Huwag kang umalis. Hindi mo pa ba nakikita? Katulad mo, Diyos ko, ang pangit-pangit mo pa at ang taba-taba mo, imposible namang bagay ka sa akin. Akala ko si Diyosa ay talagang totoo. Gususo, sa'yo pa lang, gusto mo pang magkunwaring Diyosa. Lahat ng bagay magiging akin. Susu. Sa pag-ibig, hindi dapat pilitin. Malay mo, yung boyfriend mo, may mas gusto ng iba. Katulad ni Shaoran, ang ganda-ganda. Siya ang dapat ko talagang ingatan. Gusto mo bang maging tayo? Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Oo, gusto ko. Jiang Xiaoran. Kanina sa bundok, halos itulak mo na ako sa bangin. Tapos ngayon, inaagaw mo pa boyfriend ko? Anong balak mo ba? Bakit ang sama ng pagkakasabi mo? Tsaka, kaninang umaga, sa bundok, muntik mo na akong lokohin. Ngayon, pati boyfriend mo, gusto na rin ako. Lalong masakit sa'yo, di ba? Hindi ba may Ling Xiao ka na? Ling Xiao? Matagal na akong wala ng gusto sa kanya. Ano bang meron sa kanya? Hindi mo ba napansin? Lahat ng meron ka. Gusto kong kunin. Ikaw. Susu, Shaoran, bakit nandito kayo? Yung advisor, pinapunta sa tuktok ng bundok, nagbibilang ng tao, kanina pa kayo hinahanap, aalis muna ako. Bye-bye. Tara na.
Sabay tayong pumunta sa kumpulan. Ipapakilala kita sa lahat. Sakto, gusto kitang sorpresahin. Magko-confess ba siya sa harap ng lahat? Gususu. Abangan mo, tingnan natin kung paano ka mapapahiya sa harap ng lahat. Gusto kong maintindihan mo ng buong buo na malayo ang agwat natin na parang lupat langit. Tara na. Nahuli na ang isda. Wow, ang gwapo. Sikat na artista ba ito? Grabe, mama ko, totoo ba ang itsura niyang yan? Silver ang buhok, cosplay ba o may lahi siya? Ipakilala ko, siya ang boyfriend ko. Bye Zoo. Alam niya na may team building kami ngayon. Special siyang pumunta para sa akin. Wow, boyfriend, bagay na bagay kayo. Shauran, ang lalim ng sekreto mo ah. Ang ganda mo na. Tapos ang boyfriend mo, panalo din. Shauran, hindi ka talaga nag-share sa amin. Ang gwapo ng boyfriend mo, ngayon mo lang nilabas. Nakakatuwang tingnan. Ang bagay niyo. Natuwa naman ang mata ko. Tawa ka pa. Hindi magtatagal. Hindi ka na makakatawa. Sino nagsabi, ako ang boyfriend mo? Anong ibig mong sabihin? Di ba kanina ikaw pa ang nagsabing gusto mo ako? At gusto mong magkatuluyan tayo? Anong nangyari, Ginong Immortal? Di ba pumayag ka na? Sa kahilingan ko. Bakit hindi ito gumana? Uulitin ko. Gususu simula noon, ikaw lang talaga ang girlfriend ko. Ikaw naman simula kanina, parang bubblegum ka na lang. Hindi ka bumibitaw sa akin. Ikaw. Ano bang gusto mong mangyari? Boyfriend ni Susu. So hindi ba si Jiang Xiaoran ay naging kabit lang? Boyfriend ni Susu, ang gwapo niya. Pero hindi iyon sapat para maging dahilan niya. Habang pataas ng pataas ang pag-akyat, mas masakit at malakas Kapag ang bumagsak. lagapak. Gususo, Gususo. Kayo. Nagkakutsabahan pa kayo para lokohin ako. lokohin ka? Ikaw lang naman ang may gusto. Makipag-agawan ng boyfriend ng iba. Wala akong obligasyon na makisali sa walang kwentang laro mo. Susu, ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ito ang babaeng baliw na ito, kanina pa hindi ako tinantanan. Nakakainis na talaga. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Gususo. Saya mo ngayon, ano? Niloloko mo ako. Parang tanga akong paikot-ikot. Pakiramdam mo ba? Achievement na naman yan? Kung sino ang gusto ni Baizu, karapatan niya iyon. Hindi ko siya pinilit. Bakit naman? Dahil lang ba sa nasirang mukha mong yan? Jiang, Xiaoran, talaga bang iniisip mo na sumasamba ka sa mga espiritu? At nagnanakaw ng pag-aari ko, na ang mga bagay na ito ay hindi ko yun alam? Gumamit ka ba ng mga maruming paraan? Binayaran mo ba si Immortal para sirain ang hiling ko? Sa tingin mo ba, dahil sa immortal mo? Ang lahat ng nakuha mo, iyong-iyo na talaga? Hindi ka ba natatakot na bigla at matindi ang karma? Karma. Sino bang tinatakot mo? Sa tingin mo ba, kaya mong bilhin si Immortal? Ako hindi? Ako pa ang pinaka. Matapat na tagasunod ni Ginong Immortal. Kaya mo bang tapatan si Ginong Immortal? Kuti, yung lagi mong pinagdadasalang espiritu, hindi kaya nasa harap mo lang siya ngayon? Ang lahat ng inaasahan mo. Totoo, pansamantala ko lang. Ipinagkatiwala sa'yo ang mga iyon. Ano? Sasabihin mo na naman na ikaw si Ginong Immortal. Sino ba yung tumakbo ng mabilis kanina? Akala mo ba sa pag-uulit-ulit? Maniniwala na ako sa'yo? Nag-alay ka ng 5 taon ng buhay para sa pera. 10 taon ng buhay para sa ganda. 15 taon ng buhay para maging top sa exam. Tama ba ako? Ahahaha. Alam ko na. Isa ka ring tagasunod ni Ginong Immortal. Sayang nga lang. Ako ang tunay na, pinakatapat na tagasunod ni Ginong Immortal. At ikaw? Walang kahit konting biyaya ni Ginong Immortal. Hindi ka man lang masagi. Talagang napaka-cute mo, pero hopeless. Ikaw pa mismo ang nakasaksi sa lahat ng naging kasunduan mo. Pero naniniwala ka pa rin na ikaw lang ang paborito. Ganun ba? Sige, sana, habang buhay mong makuha ang biyaya ni Ginong Immortal. Sige, tamasahin mo ang lahat ng nakuha mo kapalit ng habang buhay mo. Gususo. Ang kapal mong lokohin ako. Tagasunod ka rin pala ng Immortal, ano ngayon? Mas kayang-kaya ko pa ring tapakan ka. Grabeng pagod ko. Nakakapagod na nga ang pag-akyat sa bundok. Tapos, sinabayan pa ng eksena sa tuktok.
Parang umiinit na yung CPU ko. Ganun na nga, sino mag-aakalang si Jiang Xiaoran? Wala na talagang hiya, gustong maging kabit. Yung eksenang yon, panalo na sa drama ng taon. Nakakahiya tuloy. Pakiramdam ko, nakapag-ukit ako ng apartment, gamit ang mga paa ko. Sige na, tigilan na natin. Matulog ka na ng maaga. Gususu, hintayin mo lang. Ang ginawang kahihiyan mo sa akin. Ibabalik ko iyon sa'yo ng doble. Bilang tao, matindi ang kagustuhan. Hindi pwedeng labagin ang kalikasan. Dapat may dugong panata kaluluwa bilang sakripisyo. Mamuhay kasama ng espiritu. Para maging matatag ang hiling. Ayun pala. May kasunduan sa dugo. Ang lakas ni Ginong Immortal habang buhay nang nakaangkla sa akin. Dati, nanghihiram lang ako. Ngayon, gusto kong maging akin lang si Ginong Immortal, kahit bawasan pa ng buhay ko. Hindi ako natatakot, kahit tagasunod ka ni Ginong Immortal. Anong pake ko? Basta si Ginong Immortal akin lang. Gususu, ikaw, dapat ang tumanggap, lahat ng magiging kapalit. Sa pamamagitan ng aking dugo, sa tulong ni Ginong Immortal, nagkakaroon ako ng panghabambuhay na kasunduan, simula ngayon. Ang lakas ng Immortal ay akin ng buo. Ano mang bunga. Si Gususu lang ang magdadala. Kasunduan sa dugo. Ginamit ang dugo bilang panata. Pinilit na itali. Jiang Xiaoran. Alam ko namang di ka madaling bibitaw. Gusto mong maglaro? Sasakyan ko na. Tingnan natin kung sino ang masusunog sa huli. Nangyari na. Totoo nga, nangyari na. Nagkaroon na ng koneksyon ang kasunduan sa dugo. Simula ngayon, magagamit ko ang kapangyarihan ng mga nilalang. Gusuyu, dumating na ang katapusan mo. Mga sis, sa Sabado ang birthday ko. Kailangan niyong pumunta, ha? Grabe, ang invitation na to. Sobrang elegante naman. May gold foil pa. Xiaoran, ang laki ng gastos mo. Grabe. Ayos lang naman, gusto ko lang ng masayang celebration. Nag-invite rin ako ng mga kaklase natin, sabay-sabay tayong pupunta, ha? Susu, pupunta ka rin, di ba? Nagsumpa na ako sa nilalang ng isang malaking pangarap para magpalit tayo ng nararamdaman, basta't pumunta ka. Maglalakas loob ako sa birthday party na. Ipapahiya kita sa harap ng lahat, para mas masahol pa ang buhay mo sa kamatayan. Dahil naimbitahan ka, pupunta ako. Ayos, may inihanda akong kakaibang sorpresa para sa'yo. Ang saya, lahat magkakasama at masaya. Ang ganda talaga. Oy, Xiaoran, may kailangan ka bang tulong? Hindi na, nakaplano na lahat. Ay, oo nga pala. May regalo rin ako para sa lahat. Halika. Salamat. Sa Sabado, huwag kalimutan magbihis ng maganda, para formal ang dating. Grabe, pinaka-latest na shade to ngayong season. Matagal ko na gustong kunin, pero di ko talaga nakuha. Ang bango ng pabango, sobrang sosyal. Xiaoran, Sobrang generous mo, grabe. Sige, magkunwari pa ng kalmado. Tingnan natin kung kaya mo pang maging ganyan kalma pag birthday party na. Pagdating ng oras, ipapahiya kita sa harapan ng lahat, sirang-sira ka na. Kaya usapan na, sa Sabado ha, magkita tayo. Jiang Xiaoran, pinili mo tong landas na to. Gusto kong makita kung paano ka mahulog sa pinakamalalim na bangin. Welcome sa lahat, salamat sa pagdalo sa birthday party ko. Ngayong gabi, unlimited food, lahat ng gastos, sagot ko. Xiaoran, bahay mo ba talaga to? Grabe, ang bongga naman. Hindi lang yon. Tingnan mo yung champagne tower, yung pagkain, pati setup, parang celebrity na. Xiaoran, ang galing mong magtago ng yaman. Jiang Xiaoran? Lahat pa ng ito? Sayong-sayo talaga? Suso, anong ibig mong sabihin?
Lahat tayo classmates. Birthday ko. Pinakain ko lang kayo. May masama ba doon? Oo nga. Susu. Si Xiaoran, multimilyoner na. So pagkain lang naman to. Baka naman naiinggit ka lang, no? Ayun nga, ikaw lang dapat mayaman? Ayaw mo na, mayaman din iba? Ano bang pinagsasabi nyo? Si Susu naman, nagsasabi lang. Bakit nyo siya ganyan? Pinagsasabihan. Susu, huwag kang magalit. Wala naman silang masamang intensyon. Tsaka classmates naman tayo. Kung may nagustuhan kayo, kunin nyo lang. Regalo ko na rin sa lahat yon. Nagpapasikat gamit ang mga bagay na nakuha kapalit ng buhay. Sobrang hangal. Narinig nyo ba? Ang generous ni Xiaoran. Ikaw naman, nagbubunganggera pa rin. Sobrang walang hiya mo. Dati, si Campus Heartthrob Lin Xiao, nag-confess sa kanya. Pero ngayon, ang pangit at taba na niya. Siguro, sobrang inggit na siya. May ganito palang pangyayari. 20 taong buhay, kapalit ng isang araw ng maluho at huwad na saya, puro pagkukunwari. Jiang, Xiaoran. Darating din ang katapusan. Mo. Ayos na. Hindi na rin maaga. May hinanda akong pagkain para sa lahat. Sana ngayong araw ay magsaya kayo. Grabe Xiaoran, may mga kasambahay pa pala kayo sa bahay nyo. Sino ka ba talaga? Grabe. Romani, konti yan. Isang bote niyan, daan-daang libo na. Xiaoran, totoo ba to? Salamat sa lahat sa pagpunta ngayon sa birthday party ko. Masaya ako. Unang toast para sa inyong lahat. Tagay, bahala na kayo kung kailan kayo iinom. Wow, grabe! Ang astig mo! Ito ang totoong hindi nalalasing kahit ilang tagay. Ang tapang mo. Ang lakas ng dating mo. Grabe! Xiaoran, sobrang galing mo talaga. Idol kita, grabe! Huwag kang masyadong magmayabang. Akala mo ba pag pinalitan mo ang nararamdaman mo? Maililipat mo na sa akin ang sakit? Hindi mo alam. Hindi lang yung mga sakit na yan. Sa huli, babalik din sa'yo nang walang bawas. Pag tumama ang 12:00, darating ang kontra ng blood pact. Interesado ako kung kaya mong tiisin sa katawan mong to ang mga kasalanang ikaw mismo ang nagpasok. Susu, bakit ka ganyan? Ay, grabe. Susu, anong nangyari sa'yo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Huwag niyo sanang mamasamain. Baka si Susu ay baka nainip lang sa sobrang lakas kong uminom. Naiinggit siguro. Nasira siguro ang tiyan niya. Inggit lang yan, sigurado. Nakikita kasi kay Xiaoran natin. Mayaman tapos napakaganda pa. Boyfriend niya, sobrang gwapo pa. Kahit sa pag-inom, ang lakas ng dating. Siya, pangit, hindi matanggap, kaya naiirita at gusto nang sumuka. Nakakabawas saya! Ang saya-saya ng party, sira tuloy dahil sa kanya. Wala naman siyang kaya, kaya nanira na lang. Madilim ang isip. Huwag niyong sobrahan. Si Susu. Masama lang ang pakiramdam niya. Anong kinalaman, New? Jiang Xiaoran, tandaan mo nang mabuti ang itsura mo ngayon. Gaano ka kagaling ngayon? Ganun ka sasakit pag dumating ang kontra. Uminom lang, walang saysay. Mas maganda siguro, maglaro tayo ng konting game para mas maging lively ang party. Ayos, anong laro ang gagawin natin? Ito, ano to? Parang pangmasahe ng paa? Hindi pwede. Mukha pa lang. Masakit na. Ako, matanda na ang binti ko. Hindi ko kakayanin to. Ito lang ba to? Takot kayo. Mga college students tayo, dapat matapang sa challenge. Kung hindi, paano tayo magpapakatatag sa tunay na mundo, di ba? Jiang Xiaoran, huwag kang sobra. Ang bagay na ito, hindi naman dapat laruin. Gususu, ako na ang pinuno ng Pen Fairy. Nag-iisang tagasunod. Nagpalitan tayo ng nararamdaman, pero wala kang laban sa akin. Marami akong paraan para mag-enjoy nang wala ka. Hindi ko kailangan ang pakitang giliw mo. Alam ko ang katawan ko. Alam ko ang sarili kong nararamdaman. Susu. Anong nangyari? Tama, ganyan nga. Gususu. Di ba gusto mong makipagpaligsahan sa akin?
Tingnan mo ngayon, sino ang nahihirapan? Grabe, Shauran. Sobrang galing mo. Ganito pa yan, hindi pa yan seryoso. Idol, tunay na idol. Talagang Shauran natin ang pinakaastig. Yung iba, hindi pa nga nakapagsimula, nagdrama na, parang mamamatay na, parang mamamatay na. Sa arte. Hindi lang ito. Hindi lang ito. Parang appetizer lang to. Susunod, mas matindi pa mga activity na nakaabang sa lahat. Ano pa ba? Ready na ako sa mga bagong-bago mong pakulo. Idol, umpisahan mo na ang performance mo. Ito, wasabi water. Gusto mo bang ipainom sa amin ang wasabi water? Tama. Uminom lang, wala namang thrill. Mas exciting siguro. Gamitin natin to panghilamos. Yung anghang tumama sa balat, parang sumabog ang kaluluwa. Mas exciting yun. Ano, masaya ba to? Hindi pwede. Nakakatakot to. Kapag ginamit mo, tupang hilamos, hindi mo maalagaan mukha mo. Amoy pa lang, grabe, umiiyak na mata ko. Paano pa kaya kung ilalagay sa mukha? Shauran, grabe naman to. Jiang Shaoran, huwag ka sanang sumobra. Bagay na ganito, ginagamit mo lang sa kalokohan. Gusto mo na yatang masira. Gususo. Lalo mo akong ginagatungan kaya lalong gusto kong maglaro. Lahat ng nararamdaman ko ngayon, ibabalik ko sa'yo ng doble. Libre na torture, ganito, hindi ko palalagpasin. Ay, anong nangyari sa lahat? Mukhang hindi na kaya. May iba pa dyan. Hindi lang mahina ang katawan. Mahina pa ang loob. Konting thrill lang, takot na. Kung ganito, anong saysay ng buhay? Jiang Shaoran. Akala mo ba, kapag nagpalit ka ng nararamdaman, pwede mo nang gawin ang gusto mo nang walang pakundangan? Bawat sakit na pinaparanas mo, ay parang inuukit mo sa kaluluwa mo, isang mas malalim na sumpa. Ito pa lang ang simula. Grabe. Talaga bang ayos lang? Shauran, bilis. Pakita mo naman sa amin. Bakit ganun kalaki ang agwat? Parang wala lang kay Shauran. Bakit naman ganito kalakas ang reaksyon niya? Kung hindi mo alam, akala mo, may nangyaring masama. Susu, okay ka lang ba? Tingnan mo, wala rin naman sa akin, wala namang big deal. Mukhang magkakaiba talaga ang pain tolerance ng bawat tao. Ang layo ng agwat, Susu. Siguro ikaw yung tipo na medyo sensitibo talaga, no? Ewan ko kung bakit siya nagpapanggap. Halatang wala naman siyang ginawa. Kunwari pa parang siya pa yung nagpapasa ng sakit para kay Shauran. Oo nga, ayaw lang talaga niyang matalo. Kunwari paawa. Sayang, nagpapakute, pero bulag ang kaharap. Walang effect. Sige na, hindi rin naman sinasadya ni Susu. Mag-unawaan na lang tayo. Nakikita niyo ba? Ito ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng brush spirit. Kahit gaano ka magmayabang, hindi mo pa rin magawa kundi magtago sa CR na parang duwag. Ang galing talaga ni Shauran natin. Astig sobra, Shauran, ano bang klaseng katawan meron ka? Ikaw na talaga ang reyna. Dati pa pala tayong bulag. Nakatago lang pala sa tabi natin ang isang malupit na tao. Jiang Shaoran, lahat ng laro na iniisip mo, alin ba dyan ang normal na tao ang kayang gawin? Ginagawa mong laruan ang buhay mo? Ginagawa mong katuwaan ang sakit mo? Pinapakita mo lang ba? Nakakaiba ka kuno? Gususu, ikaw naman palang takot tsaka walang pera. Wala ka namang kayang ipaglaban. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Talaga namang sa amin. Shauran angas ang astig. Ikaw lang ang nagiging off kapag malakas ang iba. Madilim lang kasi ang pag-iisip mo. Tama na, huwag na tayong magpakasira ng trip dahil sa kanya. Kung ganun, maglaro na lang tayo ng isang game na kayang sabayan ng lahat. Palakihan at padamihan ng kain, tingnan natin kung sino ang pinakamabilis. Ang saya dito, ha ha ha. O, maglaro na lang tayo ng isang game na kayang salihan ng lahat.
palakihan at padamihan ng kain. Tingnan natin kung sino ang pinakamarami at pinakamabilis, game ba? Hahaha. Naghanda pa ako ng malulupit na premyo para sa lahat. 100,000 yuan ang premyo para sa unang pwesto. Totoo ba yan? 10,000? Grabe, Shauran, ang galante mo. Kain na may kasama pang premyo. Jiang Xiaoran, Mary. Lahat ng laro mo parang walang saysay. Tapos, delikado pa sa katawan. Si Shauran nga libre na nga tayong lahat? May papremyo pa? Bakit ka nagpapabida dyan? Inggit ka lang eh. Siya ang game master, di ba? Siya ang may rules. Huwag kang epal dyan. Kung outsider ka lang. Since ganito ang lahat, todo suporta kayo. Mauna na ako para mag-set ng example. Laro lang naman, enjoy lang. Dahil sa init ng suporta nyo, mauna na akong mag-example. Game lang naman, ang importante makasali. Uy, kain tayo ng mangga. May sale sa supermarket kanina. Sige, salamat Xiaotong. Kain, kain. Paborito ko yan, mangga. Sulit, kung libre. Kuha na. Oh, Suso. Ayoko na, salamat. Allergic ako sa mangga. Allergic ka sa mangga. Ako nga, gusto ko kainin ng bongga yung mangga. Ngayon kasi, magkaugnay na mga pakiramdam natin. Gusto ko makita yung itsura mo na para kang baliw kakamot at di mapakali. Magda Villanueva. Tigil mo na. Huwag ka nang kumain. Ano, natatakot kang matalo ako sa kompetisyon. Hindi mo na makuha yung premyo, ano? Susu, kahit sumali, wala ka namang karapatan dito. Huwag kang mang-abala dito. Ikaw nga yung may allergy, tapos ayaw mo pang hayaan yung iba na kumain. Anong problema mo? Selos lang yan, kaya umiiba na itsura mo. Susu, pag hindi ka tumigil, talagang magagalit na kami. Suso. Magda Villanueva. Akala mo nakalamang ka, pero sa totoo lang, ikaw mismo ang humuhukay ng sariling libingan mo. Itong party na inorganisa mo, malapit nang maging sumpa mo. Kung puro prutas lang ang kakainin, anong saya roon? Mas okay siguro kung may dessert pa. Narinig ko, pag may matamis kang kinain, sumasaya raw ang pakiramdam. Sa totoo lang, pinakakailangan ko ngayon ay maging masaya ang mood ko. Ang paglamon ng sobra malaki ang pinsala sa sikmura. Kapag lagi mong ginagawa, maaari kang magka-cancer sa tiyan. Suso, kapag gumagawa ka ng dahilan, pwede ba? Medyo pag-isipang mabuti? Kakain lang ng cake? Magkaka-cancer agad? Feeling mo ba ang pamilya mo may-ari ng ospital? Para sa akin kasi parang ayaw mo lang magtagumpay si Magda. Dahil ikaw ang hindi masaya sa buhay mo. Gusto mo ring hilahin pababa lahat ng tao. Grabe ka makaduro ng damdamin. Susu, tigilan mo ang pagbatiw ng malas sa akin. Cake lang naman to, sinabihan mo agad akong magkaka-cancer. At saka, may santo ako na nagbabantay sa akin. Lahat ng malas ko, naipasa ko na sayo. At saka, may santo ako na nagbabantay sa akin. Lahat ng malas ko, naipasa ko na sayo. Susu, nasisiraan ka na ba? Naitapon mo yung cake ko. Tinutulungan lang kita. Yung alak pati asukal mo ngayon, sobra na talaga. Kapag tuloy-tuloy ka pa, tiyak, magkakaproblema ka. Ano ka ba? Inggit ka lang sa akin eh. Kita mo naman, ang blooming ko diba? Nakakainggit, no? O sige, lalampasan pa kita. Kakain pa ako ng mas marami. Papatunayan ko sa inyo, kung ano talaga ang likas na ganda, yung kahit magpakabusog, hindi naman tumataba. Nahulog na sa bitag. Kung gusto mong masira ang sarili mo, di bahala ka. Grabe itong pork knuckle, amoy pa lang. Masarap na. Ang galing naman ni Magda. Ang taas ng calories ng kinakain niya, pero ang payat pa rin. Parang may angelic na katawan. Nabuo na ang kasalanan mo. Dumating na ang oras. Kailangan mo nang pagbayaran lahat. Habang nahihirapan ka, lalo akong ginaganahan kumain. Susu, bawat sakit mo ay kaligayahan ko. Aray, ang sikmura ko. Grabe, ang sakit ng tiyan ko. Bakit? Ano nangyayari? Bakit ganito kasakit? Hindi pwede.
Dapat lahat ng sumpa na sa kanya na ngayon. Santo, inuutusan kita, alisin mo ang sakit ko. Ibalik mo kay Susu, siya dapat yung magdusa. Bakit parang di na umepekto? Sinabihan na kita noon. Ang taong gahaman, sila rin ang naduduwal. May mga bagay na hindi pwedeng pilit lunukin. Baka mabulunan ka lang. Itigil mo ang pananakot mo, inggit ka lang talaga sa akin. Gusto mong malasahin din ang saya ko. Kasi hindi ka kontento. Suso, sobra ka na. Hindi mo na kaya, ayaw mo pa hayaang kumain ng iba. Nakikita ko sa'yo, ayaw mong magtagumpay si Magda kesa sa'yo. Hindi mo makuha ang ubas, kaya sinasabi mong maasim ito. Ikaw nga yung mataba at hindi maganda, tapos si Magda, ang sexy at enjoy sa pagkain, kaya hindi ka makatanggap. Oy, napansin nyo ba? Parang nag-iba si Susu? Oo nga, parang may kakaiba talaga. Parang gumanda siya. Yung peklat sa mukha, parang nawala. Imaginasyon ko lang ba yon? Magda, ikaw, bakit ka nagkakaganyan? Bakit ako nagkakaganito? Hindi pwede, hindi ako pwedeng mapahiya sa harap nila. May santo pa ako. Santo, inuutusan kita, ibalik mo ang dati kong anyo. Ngayon na. Ano bang nangyayari? Bakit hindi ka na umepekto? Hindi ba ginamitan ko ng blood sacrifice para itali kita? Gumalaw ka. Sumagot ka, Santo. May iba ka pa bang hiling? Mas mabuti siguro. Sabihin mo na lang sa akin. Ikaw. Ikaw yung gumagawa ng gulo, di ba? Ano bang ginawa mo? Ako mismo ang santo na araw-araw mong dinadasalan at kinakausap. Ngayon, tapos na ang kontrata. Kailangan mo ng bayaran, 30 taon ng buhay mo. Magda Villanueva, ginamit mo ang buhay mo bilang kapalit. Humiling ka sa santo, ng pera, ng ganda, ng tagumpay. Alam mo ba? Yung santo na pinupuntahan at inaalayan mo. Nasa harap mo lang mismo ngayon? Imposible. Paano naging santo ka? Hindi totoo, hindi pwede. Kahit gumamit ka pa ng blood contract para pilitin akong sumunod. Ngayon, oras na ng singil sa lahat. Imposible. Ayaw ko maniwala. Ilalatag ko na sa harap mo ang katotohanan. Ayaw mo pa ring maniwala. Talagang tanga. Susu, tigilan mo ang pagpapanggap. Kahit ikaw pa ang santo, ano naman ngayon? Hindi lang ikaw ang hindi lang ikaw. Tingnan mo. Mayroon pa ako rito, siya yung dinalang ko mula sa Forbidden Zone, ang 10 hari ng kasamaan. Kaya niyang magwasak ng mundo. Kung kasama ko siya, kahit ikaw pa ang santo, wala kang laban. Ngayon, ako ang panalo. Sampung hari ng kasamaan. Ang utang na dugo ay kailangang bayaran. Lumitaw ka na agad. Tulungan mo akong tapusin ang kalaban ko. Ako ang tagapamahalang yaman ng 10. Ikaw ang tumatawag sa akin. Oo, ako ang tagapamahala. Handa akong isakripisyo ang 50 taon ng buhay ko. Para sa akin, alisin mo siya. Isang hamak na mortal lang? Naglalakas loob ka pa sa harap ko. Ah, ganoon pala. Ikaw pala. Bastos. Sobrang pasaway. Kailan ka ba magiging karapat-dapat? Bala kong bumaba sa mundo para subukin ang sarili ko. Sa mga kalat dito, ikaw na ang bahala. Pagbutihin mo ang paglago mo. Huwag mong hayaang masira ang asal mo. Susunod po ako sa inyong utos. Guro, mabuhay ang aking guro. Babalak ka bang saktan ako? Guro, Bakit ka nakatunganga diyan? Tagapamahala, bilisan mo na. Punitin mo na siya para sa akin. Oh. Talaga? Naglalakas loob siyang saktan ako? Gususu, tagapamahalang yama siya ng 10. Ikaw lang naman, isang maliit na tagapamahala lang. Tagapamahala, bilisan mo, tumba mo siya, tumba mo siya. Sigurado ka ba? Gusuzu, kahit ngayon, lumuhod ka at magmakaawa. Walang silbi.
Titiyakin kung wala kang paglilibingan. Bakit mo ako sinaktan? Taga-aral, hindi ko alam na dumating ang guro. Pasensya po, hindi ko nakilala ang taas-taasan. Nilapastangan ko ang anyo ng guro. Nararapat lamang akong mamatay ng libu-libong beses. Guro, patawad po. Imposible. Hindi pwede. Guro, tanga ka. Akala mo ba, gamit mo lang, mga maliliit na kalokohan mo, ang kontratang may dugong dungis? Ano bang klase ng Diyos ang nakuha mo? Ang nadala mo lang, isang hamak na taga-aral mula sa ilalim ng guro. Hindi pa talaga mahalaga, isang taga-aral lang na nakalista. At ang pinapangarap mong utusan, ang tagapagpatupad ng atas ng guro. Nakakatawa ka talaga. Hindi pwede. Imposible. Bukod pa sa'yo, Naglalakas loob kang saktan ng guro. Talagang hinahanap mo ang kapahamakan. Tama na. Ngayon ang panahon, ibalik. Lahat, pati tubo. Ang inalay mong 30 taon ng buhay. Panahon ng ibalik. hindi. Ang buhok ko. Ang mukha ko. Tagapagsunod ng kautusan. Bilang isang espiritu, hindi dapat magtagal sa mundo ng tao. Ang nangyari ngayong araw, hanggang dito na lang. Pumalik ka na. Opo, mahigpit kong susundin ang utos ng aking guro. Ang lahat ng nakita at narinig mo ngayong araw ay hindi kaya ng karaniwang tao upang hindi magulo ang kaayusan sa mundo ng tao. Kalimutan mo na. Lahat ay gaya ng dati. Grabe naman. Jiang Xiaoran, bakit naging ganyan ka na? Baka may sakit siya. Ang kawawa naman. Bilis, umalis na tayo. Gususo. Ikaw ang nanalo. Ang pinaghirapan kong makuha. Nawala na lahat. Ang nabawi ko, hindi naman talaga iyo dati. Yung nakuha mong yun, pinalit mo yun ng bahagi ng buhay mo. Ngayong wala na ang kontrata, ibinabalik na sa totoong may-ari. Ganon talaga. Pero ngayon, wala na akong kahit ano. At naging parang multo pa ako. Gususo, kasalanan mo lahat to. Ang lupit-lupit mo naman. Gususo, ikaw ang nanalo. Bakit ikaw na ang may lahat? Bakit yung mukha ko? Yung kabataan ko? Pati boyfriend ko? Ibalik mo sa akin lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Tensiyan. Gusto ko pa? Gusto ko pa. Tapos na ang lahat. Nasa kabilang buhay na si Jiang Xiaoran. Wala na siyang bigat o hinanakit. Ikaw naman, sa karanasan mo ngayong paglalakbay sa mundo ng tao, sa gitna ng mga kaguluhan, damdamin, galit at pagmamahalan, may natutunan ka ba? Pero ngayon, wala na akong kahit ano. At naging ganito pa ang hitsura ko. Gususo, kasalanan mo lahat to. Ang lupit-lupit mo naman. Dahil sa kasakiman mo, kaya nagkaganito. Ang bunga ng ginawa mo, ikaw rin ang sumalo. May natitira ka pang 8 taon ng buhay. Sira na ang kontrata ng dugo. Wala na tayong koneksyon sa mga hiling. Sa natitira mong buhay, gusto mo bang manatiling mapait? O kalimutan na ang nakaraan? Nasa iyo ang desisyon. Totoo ngang nakakatuwa ang mundo ng tao. Nakita ko ang pinakamalalim na pagkamuhi at ang pinakapayak na kabutihan. Naranasan ko ang ilusyon ng pagkuha ng walang pinagpaguran at naranasan ko rin ang kabutihang galing sa taos-pusong pagbibigay. Kahit maraming problema at hindi pagkakapantay-pantay, puno pa rin ng pag-asa at walang hanggang posibilidad. Sa biyahe kong ito,
Hindi ako nagsisi. Ang ibig sabihin mo, ang suda rin natin masaya sa mundo ng tao. Kaya, uwi na tayo. Tara, umuwi na tayo. Sa pag-uwi natin ngayon, bawal na ang bigla ka na lang mawawala sa mundo ng tao. Sa susunod na pagsubok, dapat hindi ako aalis sa tabi mo. Susunod ako sa'yo.